Sinuspende ng City Government of San Fernando ang operasyon ng Prime Water. Dahil dito, pamumunuan na ng CSFP Water District ang serbisyo ng tubig sa buong lungsod. Balitang nakalap mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa, mula sa GNN Pampanga, narito ang detalye mula kay Patricia Mamangun. Direkta ning inampang ning City Government of San Fernando king pamanimunan ng Mayor Vilma Caluwag ing executive order ang magsuspendi king Mayor's permit ning Prime Water Infrastructure Corporation. Sangkan bang maputot na ing operasyon na niti king syudad at ibalik ing mabilog a responsibilidad ning water service king City of San Fernando Water District. Personal ding etad ni Mayor Caluwag, Vice Mayor Aurelio Brenz Gonzales at reng miyembro ning 9th Sangguniang Panlungsod Task Force on Water Service Compliance ing kopya ning utos king opisina ning Prime Water at CSFWD inyang Lunes, November 17, 2025. Agpangkang Caluwag makabase ang desisyon king makabang pamanigaral at reng sainsing dareng Fernandino. Ngayong araw, matapos ang mahabang pagsusuri at pagbubusisi, opisyal ko pong nilagdaan ang executive order na nagsususpinde sa mayor's permit ng Prime Water dito sa ating lungsod. Ibig sabihin po nito ay simula ngayong araw ay suspendido na ang kanilang business permit at hindi sila maaaring mag-operate hanggat hindi nila napapatunayan na naayos na nila ang mga problema sa kanilang serbisyo. Ginawa po natin ito upang protektahan ang pangangailangan ng bawat Fernandino para sa sapat, malinis at maaasahang tubig. Base king executive order, ikita niya kaning Prime Water ning paulit-ulit a performance issue. Reng reklamong kanong mareresolba at palyado kanong pakibatan. Reng pilang service deliverables. Sangkan bang suspendyan niya ing operasyon na niti. Manyaw siya'y Caluwag king Prime Water na makisan metong para king masaleseng maglipat ning operasyon pabalik king City of San Fernando Water District. Kapag nasana kanuning syudad nga panatili ing profesional at respetadong ugnayan ning kumpanya para king kapakinabangan dareng gana-gana. Sinigurad na namang CSF WD General Manager Engineer Nelson Lingat ing kapagsadya ning Water District na i-take over ing operasyon at gawang technical a proseso at patatagan niyang water quality at pressure king transition period. Pinuri na namang Caluwag ing suporta ning Sangguniang Panlungsod at ning Task Force on Water Service Compliance king pamagdala king metong kareng pekamaulagang desisyon ning kayang administrasyon. Manyaw siya ing city government kareng hanggang residente na manatiling kalmado at maging updated hanggang king pamagbalaos ning transition. Ako po, Patricia Mamangun para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Samantala, ilan sa agricultural commodities na tinutukan ngayon ng Department of Agriculture o DA para sa exporting ng agri-products ay ang saging, pinya, avocado, durian, rambutan at mangosteen maging ang dragon fruit. Ito ang pahayag ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa ngayong Webes sa isang weekly forum sa tanggapan ng DA sa Quezon City. Habang replanting naman ng hybrid coconuts ang tinutukan ng kagawaran para sa pagbangon ng mga apektadong plantasyon sa Catanduanes bunsod ng nagdaang bagyo. Bunsod naman ang kamakailang tariff exemption ng US sa ilang export products ng bansa, pahayag din ni de Mesa na milyong mga coconut farmers ang nagbenepisyo sa naturang polisiya. Isinagawa naman ng Bureau of Customs o BOC ang pampublikong subasta para sa 7 luxury vehicles na nakumpiska mula kina Curly at Sara Diskaya sa Manila. Tunghayan ang ulat mula rito. Dumalo sa public auction si Acting Secretary Frederick Go ng Department of Finance bilang pagpapakita ng suporta sa akbang ng ahensya na maibalik ang kita para sa taong bayan.
Ayon pa sa Bureau of Customs o BOC, may kabuuang 13 sasakyan ang nasa kustodiya nila. Ngunit 7 lamang ang iniaalok sa public auction ngayong November 20. Nagsagawa ng public viewing mula November 12 hanggang 14 upang mabigyan ng pagkakataon ang mga interesadong bidder na masuri ang bawat sasakyan. Kabilang sa mga inialok na units ang Toyota at Bentley, Rolls-Royce, Mercedes-Benz at Lincoln Navigator. Mahigpit na ipinatupad ang proseso ng verifikasyon at rehistrasyon upang matiyak na transparent at maayos ang bidding. Bahagi ito ng inisyatiba ng ahensya na makabawi ng kita na nararapat mapunta sa kaban ng bayan. Pagtitiyak pa ng BOC, ang lahat ng maliliko mula sa subasta ay direktang iuulat at idedeposito sa National Treasury. Layunin nitong maibalik at magamit ng tama ang mga ari-ariang pampubliko para sa programang pangkaunlaran ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kabilang banda, nagsagawa ng clearing operations kahapon ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa 3 kalsada sa Metro Manila. Kabilang sa mga kalsada na sinuyod ng MMDA ang F. Benitez sa Paco, Aviadores Street sa San Andres at New Panaderi Street sa Santa Ana. 55 motor ang naisyuhan ng citation ticket habang 33 naman ang nahatak na mga sasakyan at dinala sa MMDA impounding site sa Tumana, Marikina City. Inanunsyo ng K-pop sensation na ENHYPEN at kanilang agency na Belief Love ang kanilang donation na 100 million won o katumbas ng 4 million pesos. Ito ay bilang tulong sa mga nasalanta ng bagyo sa Pilipinas. Ayon sa ENHYPEN, malapit sa kanilang mga puso ang Pilipinas at batid nila ang kamakailang matinding pagbaha na nakaapekto sa maraming komunidad. Dagdag pa ng 7-member group, nakikiisa sila sa lokal na komunidad at kanilang mga fans sa panahon ng pagsubok na ito. At taos-puso silang umaasa na ang kanilang suporta ay makakatulong sa mga pagsisikap na makakabawi ang mga apektado ng pagbaha. Ang donasyon ay ibabahagi ng Hope Bridge Korea Disaster Relief Association sa Philippine Disaster Resilience Foundation. The UN Security Council has endorsed U.S. President Donald Trump's 20-point plan for Gaza. In addition to the U.S., an International Stabilization Force or ISF and several other unnamed contributing countries will participate. Russia and China abstained from the vote while 13 countries including the United Kingdom, France, and Somalia supported the plan. Under the resolution, the ISF will work with Israel and Egypt, along with a newly trained Palestinian police force, to help secure Gaza's borders. Australian Prime Minister Anthony Albanese announced on Thursday that Turkey is set to host next year's UN Climate Summit, while Australia will lead government negotiations under a compromise deal now taking shape in talks in Brazil. Albanese said both sides are close to finalizing an agreement that would make Turkey the official COP31 host and summit president, and Australia taking the role of negotiation president. Meanwhile, Pope Leo XIV warned the climate change is advancing faster than political action, urging world leaders at COP30 to take concrete climate actions. Indonesia's Semeru volcano erupted on Wednesday, forcing the country's volcanology agency to raise highest alert level. Authorities warned residents in the nearby area to evacuate, as well as the public to stay at least 8 kilometers away from the summit. Furthermore, Semeru has erupted numerous times in the past 200 years that killed 62 people and buried villages in ashes.
At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, PUV drivers at operators na hindi sumusunod sa 20% off student fare, binigyang babala ng LTFRB. Presyo ng sibuyas, inaasahang bumaba sa paparating na holiday season. Alice Guo, hinatulan ng life sentence bunsod ng trafficking. ICI, tiniyak na may mananagot sa mga questionabling flood control projects sa Cebu. BOC, isinagawa ang public auction sa sasakyan ng mga diskaya. At K-pop group Enhypen, magdodonate ng 4 million pesos bilang tulong sa mga nasalanta ng bagyo sa Pilipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.